natin, yung mga bata, whom I absolutely adore. Siyempre, nung una si Zia pa lang, grabe yung talaga yung excitement natin, tsaka yung pagkagigil ko dyan sa batang yan. Tapos nagkaroon na ng Sixto. Teka lang, so motherhood, nagsimula ka, nung nagbuntis ka, I was one of the very blessed ones to know right away that you were carrying and you were pregnant, you and Dom are pregnant with your first child. Ano yung pakiramdam na nagkaroon? Yun na, buntis ka na. Ito na yung isa sa mga Pinagdadasal ko pangarap. talaga, yun. Kasi di ba asawa na responsible at mamahalin at, you know, hinihiling ng isang babae sa isang asawa. Check na eh. Ako, Lord, hindi naman ako ng anak. Kasi pangarap ko talaga maging nanay. Gusto ko talaga maging nanay eh. Pangarap ko talaga yan. Number 1 sa list ko yan bago yung asawa. Nanay talaga. Nanay, oo. Nanay talaga. So, ibinigay niya. Actually, noong una, di pa rin ako makapaniwala. Sabi ko, may shoot tayo ng TVC noon. Sabi ko, parang nahihilo ako na naduduwal ako. Sabi mo, baka jaundice ka. Hindi ko alam kung buntis ba ako. Then finally, sinabi ko nga, buntis nga ako. Oo. So, nagpakasal kami ni Dong ng December. Nabuntis ako kay Zia ng February. Bilis, oo. Eh, yun yung isa sa mga bagay na parang pinagtakanan ko pa ito ng wagas. Kasi the whole time na buntis ka, andun ako, I was working with you all the time. Si Marian po, kahit nung buntis, walang kaarte-arte. Nagtatrabaho talaga yan. Of course, there are certain things na hindi niya talaga pwedeng gawin-gawa nang she was pregnant. But everything else, gagawin niya yan with commitment. Pero ang talagang todong pinagtatakhan ko noon the whole time was, sabi ko, ano ba namang klaseng buntis ito? Kasi alam mo yung may mga pregnancy woes, yung mga, ay, bakit gano'n? Ang itim na lahat, ang ilong ganito nakalaki, ganyan, yan. Hindi ka fair. Nag-shoot tayo ng Mega. Ang laki-laki na ng tiyan niya noon. Full term. Pag nakatalikod, hindi mo iisipin buntis. Pag humarap, makikita, bakit gano'n? Hindi ko din alam. Baka Si sa... Mami. Si Mama kasi walang stretch mark eh. Oo. Parang nagbuntis siya ganun lang din. So, sa awa naman ng Diyos, dalawa na yung anak ko, still na wala akong stretch mark. Put kang pinagpala. Eh, yung tinatawag na, ano tawag mo dito? Yung difference yun yung dalawa ni Sixto at saka ni Zia. Kasi nandun ako. Kay Zia kasi. Sandali, nung nagbubuntis ka kay Zia, ala, lahat naman kunyari, kakainin siya, kamaingat siya. Ikwento Wala mo na, yun. kay Ikwento Sixto. mo yun, ikwento mo. Well, syempre pag first baby, lahat ng bawal, di mo kakainin, lahat kailangan iisipin mo, kailangan perfect. Ay, ganyan. Oh well, hindi man perfect, but close to perfect dapat ganyan. lahat. Kailangan maingat. Syempre, first baby mo, alagaan mo, di ba? Dahil pagdating kay Sixto, ano pagkain? Lahat kinain na, wala na. Ganun pala yung pag second baby na, parang wala na. Although, syempre, yung mga bawal, hindi mo pa rin kakain, pero hindi na ako maingat. Kain ako ng kain din. Oo. May plano tayo ng 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, gano'n. Sabi mo kasi second baby, gano'n. Baka may third, mga ganon. Mali mo, ibigay... Ano ba meron basketball court tayong gagawin? Nahirapan na ako, ayoko ate. Sabi ko nga, ay, dati pangarap ko basketball team, hindi mga cheerer. Basketball court. Oo. Basketball team. Mga cheerer na lang, mga tatlo, ganyan. Woo! Gumagano na lang. Huwag na yung team kasi ang hirap. Kasi hindi talaga biro ang mabuntis, magkaanak, at higit sa lahat, magpalaki ng bata. Oo. Ano yung difference sa personality ng dalawa? Matindi. Ni Zia at saka ni Sixto. Extreme silang dalawa eh. Extreme. Si Zia kasi is babae, more on kikay, sobrang kalog katulad ko, but in English version. And then English version si... Best in English, si Bagets. Oo. So, same personality namin, English version. Oo. Sixto is same with Dong, chill boy. Pero, sometimes naughty boy. Makamandag tumingin. Pero, chill boy na naughty. Ganun ang atake niya. Makamandag tumingin, But mga very pailalim sweet. niya. Siguro kung may pagkakapares silang dalawa, pareha silang malambing, pareha silang mayakap, mahalik na mga bata. So, Oo. Meron akong ipapa-challenge sa'yo. Challenge? again, Akin na, EJ. ano to? Mommy challenge to. Okay. Kasi, naalala kita naalala kita nung pag nandiyan si Zia. Kung paano mo ginagawa lahat. Oo naman. Kilala mo ko ate, may helper ako pero ako pa rin ang Wala. gagawa. Siya lahat.
Siya lahat ang gumagawa. Yung helper, taga-abot. Pero siya lahat. Number 1, put ng diaper. Si Yan, sobrang bilis. So, kailangan? Ubaran niya. Kailangan, syempre, kunyari anak ko, dito ko na lang lalagay. Tingnan mo ang hawak niya sa leeg. Oo, kailangan nasa liig. Oo. Kailangan. Alam mo na. So, huwag ka muna maarte, huwag ka mag-headband. Bukas tayo niyan. So, maarte ako. Maarte Siyempre, siya ng pagbasa wagas. yung baby, hindi pwedeng tanggal diaper, suot Ayaw niya diaper. yun. Hindi pwede. Ayaw niya. Galit ako niyan. Yan. Ayan. So, ang gagawin natin, Nakita ko to live and in person kay Zia. mas maganda, kunwari ano ka ha, kunwari unan ka. Ayan. So, gumanyan si Ano Baget. ba pangalan ni Tay? Tsakadal, okay. So, ayan. Tsaka. Pag babae, kailangan pababa. Pababa. May ugas ang puwet, pero pababa. Lagyan ng singit. Yan. Pag lalaki, kahit ganun-ganunin mo kasi butotoy lang naman. So, pag babae, ganun. So, make sure, syempre na-wet siya. Ida-dry mo muna para hindi Hindi mag-rashes. pwedeng sinusuot ka agad. Oo, saka nyo naisuot kapag malaki-laki na. Pero pag baby, kailangan mas sensitive. So, ayan. Pag newborn ang baby, wala kang mabibiling ganito. So, kapag newborn, kailangan yung tinatali. Since ito yung sa inyo, kunwari, 1-year-old ka na. Ayan. So, ayan. Isusuot na natin. Anak, taas mo na yung kamay ha, huwag malikot. Ayan. Kailangan, adjust natin yan. Ayan. Bababa na. Ngayon, kung malaki, minsan tinutupi ko. Para hindi siya mailang. Ayan. Tapos, paano ka magbalot ng baby kung kailangan iswaddle mo siya? Swaddle. Oo. Wala, alam mo ako, hindi ako maarte sa swaddle. Ngayon kasi sobrang swerte na ng mga nanay. Although, yung moment ko din with Zia, swerte na. Kasi the swaddle, ilalagay mo na yung bata, isusulot mo na lang, ipipin mo na. Pero kasi, di ba nung araw ganyan, igaganyan mo muna yung jugets. Oo. O whatever the swaddle. Yes. Tapos, i-wrap around mo siya. Tinuruan ka ba nila, Mama Ami, or... Yes, tsaka nag-online Nanay. class din ako. Bago ko manap Talagang nag-online. inaaral mo. Yes. Pag nagpa-dede ka, Hindi, dede and burping, sorry yung mga anak ko kasi, si Breastfed. Zia is 3.5 years old, nagdedede pa sa akin. Si Sixto tumigil ako ng 1.5 years old. Kasi talagang advocacy mo yan, di ba? butot balat na ako. So ayan. Advocacy mo ang Gusto nyo ba? Ayan yung anak ko. Ayan. So ayan. Kasi ang maganda, kapag nagpapadede ka ng direct, sometimes hindi mo na kailangan iganon. Dahil Oo. kusa niya nang ginagawa. But Oo. still, wala namang masama. Pwede naman. Bakit mo naging advocacy ang breast? Hindi naman pwedeng ginaganon yung baby, ha? May mga iba, grabe Ano naman ba mag-ganon. naman? Para So, alam mo susukan ng yun? dugo yung bagets? Oo. Pwede naman pag nagbe-birth sila, hahagudin mo lang naman. Tsaka may kanta ako sa mga anak ko, Sige, uniform. ano? Dito ko lang sasabihin sa Celeste. Oh! Meron akong kanta sa mga anak ko pag pinapatulog ko sila. So, ang kanta nila, Meme Sixto, love, love ni Mama. Tapos kinikis ko. Ayun, wala pang 5 minutes, umagano ni anak ko. Nasanay sila na yun parati maririnig nila. Even Zia yun. Tatry ko din kay Dong. Alam mo yun, baka patulog ko siya. Baka naman iba maging effect kay Diba? Sir. So, ganun yung kanta ko sa kanila. Paulit-ulit lang yun. Or else, kantang simbahan. Di ko alam kung, for sure, yung iba nagsimba sa Baklaran. Oh. Birheng mahal, birheng mahal. So, kahit walang boses, na 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 na. So, yun ang kinakanta ko sa Kinakanta ba yan sa'yo ni nanay no? That's why you see. Aking lola kasi. Pag medyo pagod ka na, hallelujah na lang. Hallelujah. Kasi paulit-ulit lang, di ba? Yung kanta mo sa kanila. Oo. Pero ngayon lumalaki na si Ate. Pero si Sixto medyo kakaiba. Nagre-request yun. Nang. Mama, the wheels on the bus. The wheels on the bus. So, challenge mo yun. Asa mo, kung paano mo gagawing lalagay si the wheels on the bus. So, may ganun si Sixto. Cute yung batang yun eh. Didilat pa yun. Mama, Wheels on the I want Ghostbuster. Tananatan, the neighborhood. Huy, agad ako. Kinukundiman. Didilat. Ghostbuster. So,
Sobrang cute kasi ni Sixto. Sobrang pilyo din kasi. Oo, super. Si ate, pag nakikita ko ngayon, ang laki na niya. Malaki na talaga. Meron ka ba mga pilya moments kay ate? Like, normal yun sa batang lumalaki, nagkakaroon na ng, Oo naman. tutungan ko. Pag mali. May mga times na hindi ako perfect mother, pero I'm trying to be good mother. Sa Are lahat you a sa strict kanila. mommy? Yes, I am. Oo. Totoo yun. She's Yes, very I am. strict. Oo. Kasi si Dongs as family, parang sinasabi niya, ako na lang yung witch. Ayan, I wanted to ask you about that. Good cop, bad cop. Sino Yes. ang good cop? Sino ang Siyempre, bad? the good is the father and the bad is... Bakit? Me. Bakit si ang Bakit? Kasi si Dong madalas wala sa bahay. Nito lang, siyempre, nagpandemya na nadadalas sa bahay. But before kasi, si Dong ang palaging wala sa bahay, nagtatrabaho for us, so ako yung naiiwan. So sinasabi ni Dong, kung ako pa yung magiging bad cop, baka lalong lumayo yung loob sa akin. So or else, ikaw yung palaging nandyan, ikaw na lang yung maging tumuwid o magsabi kung anong dapat nilang gawin. Si Zia kasi parang, si ate parang sobrang mini-me mo, di ba? There's so much about her that talagang ikaw na ikaw. Meron bang mga panahon na tinitingnan mo siya at yung behavior niya na parang sasabihin mo, hindi mo mapagalitan dahil nakikita mo yung sarili mo? Hindi, kasi mas malala siya sa akin. Mas malala talaga. Sa lahat ng bagay. Grabe si ate. Kasi alam mo minsan, kwento ko lang But she idolizes you. Really? Oh yeah. Ikaw talaga yung love of her life. Nakita ko yun si ate parang pagka si mama niya medyo na-upset na you will see how she tries to correct things immediately so that she doesn't upset her mom. May ganun siya. Siya yung tipo na sa lahat ng mga mommies, ate ha, huwag tayong matakot na i-accept minsan na minsan mali naman talaga tayo. At huwag tayong matakot na mag-sorry sa anak natin. Huwag nating sabihin na, ay, ba't ako magsusorry? Ako yung authority dito, ako yung nanay, ako yung pinaka-head dito. Hindi ako mag-sorry sa'yo kahit mali. No, mali yun eh. Kasi paano mo magiging iro-role model yung bata na kapag alam mong mali ka, na hindi ka ganun. So ako, hindi ako natatakot mag-sorry sa anak ko. Example, minsan, napataas yung boses ko. Makikita ko yung mukha niya na, bakit mo kasi, Mom, you can talk to me nicely. Stop talking to me that way. Hindi ganun si Zia. Parang ako, ano ko anak, give me time. I'm just tired, coming from work. I'm just need to fix something. So pag naging mas masana ako, lalapit ako sa akin. Sabi ko, can we talk? Sure, Mama. Anak, sorry kung ganun yung attitude ko kanina kasi ganito yung nangyari. It's okay, Mama, as long as you're okay. See? So tayong mga nanay, huwag tayong matakot na mag-sorry sa mga anak natin, especially kung mali tayo. Kasi minsan, yung mga anak natin, may matututunan din tayo sa kanila na maa-apply natin sa sarili talaga natin. And I think it's also important, sobrang tama na parang kunyari para kay Ate Z at sa ibang mga bata, makikita nila kasi sino ang unang teachers, parents nanay. Pero minsan mahirap talagang maging role model. Aminin Ay, natin, naman. not all the time we are perfect. But May mga times talaga na pipitik ka talaga. Of course, but that also teaches your child na it's okay not to be Yes. perfect. Oo. Yes. It's okay to make mistakes. And it's okay to say sorry. And you Yes. have to say sorry when you think you've done something wrong. Yes. Yung bang pagiging humble mo na gano'n, maipapasa mo din dun sa bata. Aba, nanay ko. Mahalaga ganun, kasi yun di ba? Kahit na na-achieve mo ng lahat, kahit na meron ka ng lahat, iba pa rin yung pagkatao. Iba pa rin yung humanity na alam mo yun na nandyan ka at down to earth ka pa rin. Yung feet mo on the ground pa rin. Iba yun eh. Si ate nakikita ko yung pagiging grounded and down to earth. Grabe pinaglalaba ko nga yun eh. Ayun nga, nakita ko. Naglalaba, nagluluto yung baking niya at saka tapos Hugas nakita plato. ko naghuhugas ng plato. Ayun yung hawak ni Zia ng hugas. Kayo, tingnan niyo online. Pero, kasi nakakalat yan, nagba-viral eh. Yung hawak niya, pag nagbe-bake siya o kaya yung naghuhugas ng pinggan, marunong talaga, hindi yung parang batang Tinuturuan hindi ko niya- siya. Actually, may isang request siya sa akin na gusto niya magluto daw ng mga favorite na easy lang like sinigang, tinola. Sabi ko, sige, next time yun na tayo. Kasi gusto ko na, kasi nung lumaki ako, kahit nasabi mo may helper kami, yung underwear ko, ako naglalaba. Oo. Kasi tinuruan ako ng lola. So ngayon pinapasok kay Zia, every time, before you take a bath, you wash your underwear. So every time naliligo siya, nagwawash siya ng underwear niya ngayon. Pag hindi, Mama, I think I'm tired. No excuse, you wash your underwear. So natuto na siya. So everyday nagwawash siya ng underwear niya. Cute! Kailangan niya yun kahit yun lang. Para in time, we don't know, alam niya kung paano kumilos. Grabe,
regular siyang ano na ng pinagkainan niya. Yung Pag walang pasok. Grabe. Wawa naman pag everyday. Hindi Baka naman. makulunto yung kamay. Oo. Basta marunong lang sa buhay. Kasi yun ang mahalaga eh. Kahit pakawala man dyan, mabubuhay. Nakuha mo ba yan sa mama at saka kay nanay? Well, ayoko namang sabihin hindi kay mama, pero lola ko kasi yung nagpalaki sa Si akin. nanay talaga? Si nanay talaga. So sinabi niya sa'yo na maliit ka pa, kailangan matuto kang maganito, ganito. Hindi niya sinabing matuto ka. Sabi lang niya, maglaba ka ng ano mo, underwear mo. Ha? Maglaba Hindi, ka yung mga ng- luto, yung mga Ang nanay chores. kasi, si nanay kasi mahiligan magluto. So, tinitignan ko siya kung paano magluto. Baka interest ko din. At the same time, nung medyo malaki na ako nagpe-prepare ng kailangan. Bawa, sinigang, sibuyas, kamatis. So, hanggang sa ending, ako na yung gumagawa. Pinanonood mo siya kasi, so ikaw na minsan Oo, nag-prep kasi ng tinuturo mga ko, ingredients. Patulad niyan, may minudo siya. Wala siyang tinuro sa mga anak niya kasi ang point niya, bakit ko ituturo? Para pag in time na gusto niyo, sasabihin niyo sa akin, Nay, pagluto mo naman kami. Kasi pag alam niyo na, hindi na kayo maglalambing sa akin. Yun yung Oo, point niya. oo. Pero sa akin lang niya tinuro yung secret niya for cooking menudo. Menudo talaga. Menudo. Teka lang, ba't hindi ko pa na-experience yung menudo? Talaga ba? So, menudo. Parang nagpaparinig na ako dyan. Kailangan ma-experience ko ang So, siya, menudo. So, the women in your life, like si nanay at saka si Mama. I'm sure differently meron silang naging influence sa buhay mo. Ano ang kay mama, ano ang kay nanay? I mean, in general, yung mga Si nanay natutunan. kasi talagang spiritual eh. Talagang sinasabi talaga niya sa akin na iba kapag yung faith mo buo. Tsaka ang sinasabi din ng lola ko sa akin nung bata ako. Kasi syempre, aminin man natin o hindi, all the kids na separated yung family, medyo mabigat yan. Medyo may sakit yan at medyo may galit yan. Pero sabi ng lola ko habang pinapalaki ko, alam mo anak, kapag may galit ka sa magulang mo, hindi ka magiging successful sa buhay mo. So kung ako sa'yo, sa Diyos mo na lang yan, ipagdasal mo na lang yan, huwag ka magagalit sa mga magulang mo. Tinandaan ko yun. So in time na lumalaki ako, hindi ko man sila kasama, wala akong... Wala kang... Wala. At nakatulong yun para sa akin. Tama siya. Of course. Si mama ang naturo niya sa akin is beauty regimen. Ay. Yes. Totoo Artist si ba? mama sa ganyan. Yes, bata pa lang ako parang, kailangan facial wash ka na o whatever dyan. Tapos nung college ako, binibilan na ako ng mga moisturizer, lotion. So may mga ganun siya. Maalaga siya sa akin eh. Tsaka si mama magaling sa investment. Magaling siya sa business. Oo. So siya yung nag-initiate na, anak, may ipon ka, baka gusto mong i-invest na gano'n. Pero not forcing me. Kumbaga, lalatagan niya ako kung anong pwede kong gawin dun sa kinita ko para mag-grow. Pero ako ang magde-decide. So siya yung nag-aalaga ng gano'n. Amazing. Till now. Pag tinatanong ko siya, ano sa tingin mo? So magaling si mama sa ganyan. Gusto kong itanong sa'yo about your advocacy. Lalo akong na-hook nung binisita ko yung ospital at nakita ko yung mga bata. Simula nung sabi ko, hindi ko pakakawalan ito. Naniniwala ako sa advocacy na ito at tutulong ako hanggat kaya kong tumulong.